and amen. Hallelujah! Yung pong pinakamalakas na palakpak, ang ating ilaan ihandog sa Panginoon. Hallelujah! Come on! Give Him the highest praise that is due His name alone. Hallelujah! Glory, glory, glory be to God. Damang-dama po natin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Amen po ba? Pakitanong yung katabi, sabi nyo, kapatid, grabe talaga si Lord. His presence is amazing in our midst. Amen? Ang kanyang presensya ay tunay nga hong kamangha-mangha sa lugar na ito. Tama po yung sabi ng Bible, na yung ating mga papuri ay gagawing trono. Tirahan, trono ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos. Ang ating pong mga nagpakantang nag-worship lead po ay galing pahuyan ng Dubai. Abu Dhabi. Ayan, Abu Dhabi. Mga workers natin dati dito, pero hanggang doon po sa Abu Dhabi ay naglilingkod sa Panginoon. Si Brother Kiko, of course, kasama niya, Sister Nong, mga dating kamanggagawa natin dito sa lugar na ito. And of course, ang ating buong worship team, palapakan natin ang Lord sa kanilang buhay. Hallelujah. Glory, glory be to God. Glory be to God. Thank you so much po. At sa oras na ito, makakaupo na po tayo sa presence ng ating Panginoon. We are truly blessed sapagkat ang araw na ito ay pagdiriwang ng tinatawag na araw ng Kapaskuhan, bagamat sa Thursday pa ho yun, pero lagi naman po nating sinasabi na araw-araw ay Pasko. At ito po yung pinakamalapit na linggo bago magpasko sa darating na December 25 on Thursday. Kaya minarapat natin na gawin natin itong Christmas worship service po natin. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, my dear JIL Calamba family. Nabati nyo na ba yung katabi nyo? Pakisabi po, good morning and God bless you. Glory, glory be to God po. At syempre sa lahat ng ating mga kapatid na naandyan po sa kanilang mga tahanan na ngayon po ay kasama nating sumasamba sa Panginoon via Facebook Live. Good morning din po sa inyong lahat. Malapit na pong matapos ang taon po ng 2025. Sana po makasama na namin kayo ng face-to-face sa pagsamba sa Panginoon sa darating na 2026. Ano po? So with that po ay nagagalak tayong lahat sapagkat damang-dama natin ang presensya ng ating Panginoon. At ang dahilan po kung bakit tayo po ay tunay na nakakaawit at nakakapagbigay ng ating papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat naunawaan natin ang katotohanan na kaya may Pasko ay dahil kay Kristo. Amen? Palapakan nga po natin ng Lord. He is indeed the reason for the season. Siya po ang dahilan kung bakit may Pasko. Kaya sa darating po na December 25 o sa Noche Buena, December 24, bago po maghiwalay yung 24 at 25, ay talaga naman pong yung iba ay nag-aalala, walang handa, walang hamon, puro hamon ng buhay, walang keso de bola, puro pambobola ang mga naririnig, sa social media. Pero alam niyo po, tayo po na mga Kristiyano, we are more than confident na tuloy pa rin ang Pasko. Bakit? Dahil kay Hesukristo na nasa ating mga puso. Amen po ba? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory, glory, glory be to God. At ngayong oras na ito, nais ko po na mula po sa ating minamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva, wala pa pong naipadala na greetings, ang ating pong President ng Jesus is Lord Church Worldwide, sa kanilang buong family, of course, sa ating pong Executive Vice President, Pastor Jovi Binalya. Ako po at ang aking pamilya, Brother Bong,
tsaka si Kongcha, si Pastor Benji, ang aming mga apo na si Dylan, tsaka si Ethan. Kami po ay bumabate sa buong JL Calamba family ng isang masaya, matagumpay at pinagpala na araw ng Kapaskuhan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po ay isang hindi lang basta pagbati kundi declaration. And dapat kiniklaim natin yon sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Na tayo po ay tunay na pagpalain, kaya po siya nagkatawang tao. Yan na po yung pinaka-ultimate na manifestation ng kanyang generosity, yung kanyang pagbibigay na sobra-sobra. Yung kanyang pagmamahal na lavish. Sabi nga po, labis, ibig sabihin, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya po, at this point in time, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos bago ho tayo dumako doon sa ating mga ilang paraffol. Mayroon po tayong mga regalo At mamaya po yon, tayo muna ay magsalo-salo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, ang aking pong topic is about, pwede ba nating pakibasa? The Word became flesh and dwelt among us. And this is all about the breakthrough Christmas. Alam po natin na yung first Christmas ay masasabi nating miraculous, di ho ba? The first breakthrough Christmas na nangyari po sa kasaysayan ng mundo. Dahil po dito sa sinasabi ng John chapter 1 verse 1. Napakarami pong verses na nagpapahayag at mamaya yung iba ay mababanggit ko po siguro. Nagpapahayag ng tunay na pagdating ng ating Panginoon na siyang Mesyas at tagapagligtas ng buong sanlibutan. Na siyang bugtong na anak ng Diyos na kanyang ipinadala upang tayo ay tubusin sa ating makasalanan. Yan po dyan po umiikot ang Kapaskuhan. Hindi sa mga bagay na material, hindi sa mga bagay na pinansyal, hindi lang po yung reunion, although those are not bad, Hindi po masama ang mga bagay na yon. Those things are not bad. Ang gusto ko lang puntuhin is that hindi po doon nakadepende ang ating buhay, ang ating pagdiriwang, kundi sa ating Panginoon. So shall we read John chapter 1, beginning verse 1 and verse 14. Shall we all read? Sabay-sabay po sa Easy Translation Bible. In the beginning, the Word was already there. The Word was with God. The Word was God. Lundag po tayo sa verse 14. The Word became human. He lived among us. We saw His great glory. He has the glory of the Father's one true Son. He is full of God's grace and His truth. And the Lord will bless the very reading of His Word. Ang ating panalangin, lubos nating maunawaan ang maikling mensahe na inilagay ng Panginoon sa puso ng inyong lingkod na may kinalaman sa tinatawag na Kapaskuhan. So, tignan po natin itong Breakthrough Christmas. Sabi po dyan, pakibasa po natin, Christmas is about the Word, who was God, becoming human, without ceasing to be God, who has made His home with us. Yan po ang Pasko, na ang salita na Diyos ay naging tao, pero hindi nabawasan, kundi nanatili, hindi po nagbago yung pagiging Diyos niya at siya ay nanahan sa ating mga puso, nanahan sa ating mga buhay. Parang napakahirap unawain. It's indeed a miraculous because everything about God is miraculous, supernatural. Kaya kung sa pamagitan lang ng ating sariling kaisipan, yung ating pong natural mind, hindi natin mauunawaan yan. But because of the Holy Spirit that dwells in us, tayo po ay tahanan din ng banal na Espiritu,
tunay nga ho na ipinapaunawa sa atin ng Panginoon ang kanyang salita. Alam natin na nagkatawang tao, ang salita na Diyos, nagkatawang tao, pero hindi po ibig sabihin, na nabawasan yung kanyang pagka-Diyos. Dahil alam natin na si Jesus, bagamat tao, nagutom, nauhaw, napagod, di ba? Ang ating Panginoon, nagalit din ho siya. Ang ating Panginoon ay tunay nga ho, nasaktan din ho siya. Tunay nga po na hindi siya nagkasala. So nanatili yung kanyang pagiging banal. At yan po ay Diyos lang ang may ganyang katangian. Ano po? Yung He is holy. Kanina ang ganda nung awit. And the angels cry, holy. Di ba? All creation cries, holy. Napakabanal ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang kabanalan ng Panginoon. So, yan po ang kapaskuhan. Ang bugtong na anak ng Diyos o ang salita ayon po sa ating pinag-aaralan ay tunay nga po na siyang Diyos nagkatawang tao. And namuhay po at nakipamuhay dito po sa mundong ibabaw na ito. At ang sabi pa po dyan about Breakthrough Christmas, it is the celebration of the long-awaited Messiah, fully and completely fulfilling God's promises. Kanina yung binanggit natin, Christmas is about the Word who was God becoming human. Dapat malinaw yun sa atin. Kaya nga ho, mayroong tinatawag na ilang mga symbolism, di ho ba? Katulad niyan, may Belen. Pero alam nyo po, yung ating pong faith, pananampalataya, ay lalong pinapalalim ng ating Panginoon para mayakap natin ang katotohanan na si Jesus hindi naman nanatiling infant. Di ho ba? Di ho ba ang ating Panginoon ay hindi nanatiling infant? For unto us a child is born. So siya ay naging infant and a son is given. So yung son ho doon, sa ibang version po ng Bible, sa Isaiah chapter 9, verse 6, ay capital. Ibig sabihin, ito yung Mesias, ito yung Savior, ito yung Diyos. So unto us a child, baby, naging baby ang Panginoon, and unto us a son is given. So napakalawak at napakayaman ng mga salita ng ating Panginoon na nagpapahayag na siya nga po ang ipinadalang Mesias, kaya mayroong Pasko. So pagdiriwang, hindi pwedeng ipagdiwang mo ang Kapaskuhan na hindi mo nauunawaan na ang dumating at nagkatawang tao ay Mesias. Sabihin natin, Mesias. Kanina, ang gaganda ng mga inawit nating awit pamasko, di ho ba? Nakapamasko na ho ba kayo? O mamamasko mamaya, pagkatapos ng ating service. So, maunawaan natin ang pagdating ng ipinangako ng Diyos na tagapagligtas. So tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako, tinupad ng Panginoon ang hula sa Old Testament, nagkaroon ng katuparan sa New Testament, at tinupad ni Jesus yung lahat ng bagay na pinlano ng Diyos Ama na gawin niya nung siya'y nagkatawang tao. So that is Christmas. So ang layo ng definition ng mundo, na reunion, dapat masaya kami, okay, bigayan, forgiveness, those are all good, pero hindi yon ang foundation ng tunay na pagkaunawa, tunay na kahulugan ng Pasko. Ang Pasko para sa atin, praise God, dumating ang tagapagligtas ng mundo. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ilang bagay ang akin pong ipapahayag sa inyo. 3 puntos ito na may kinalaman sa word na ating binanggit kanina o binasa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Para lalo nating maunawaan. At ano ang kinalaman nitong word na ito when it comes to Christmas? So, titignan natin yung connection para mas lalo nating ma-appreciate. At pag nagdiwang tayo ng Pasko, dapat ito kasama, dapat ito nandun sa puso natin, dapat ito meron tayo. Okay po?
Ayan. So, number 1 po, pakibasa natin ang una. Breakthrough Christmas is about hearing and believing the Word, who was God Himself. So, hindi tunay na magiging makabuluhan ang Pasko kapag hindi natin narinig o naririnig ang salita ng Diyos. Na hindi tayo nananampalataya sa salita na Diyos. Ano po? Medyo imulat natin ang ating mga isip, ang ating puso para maunawaan natin, ano ba yan? Word pero Lord, pero Diyos, di ba? Kaya po hihimay-himayin natin iyan. So hindi pwede tayong magkaroon ng makabuluhan at makatotohanang pagdiriwang ng Pasko kung hindi natin narinig o naririnig at patuloy na naririnig at sinasampalatayanan ang salita na siyang Diyos mismo. Tignan po natin yung binasa natin kanina sa John chapter 1 verse 1. Shall we all read? In the beginning, the Word was already there. The Word was with God, and the Word was God. Ano po? Yung huling phrase, the Word was God. Kaya pwede nating iugnay ito doon sa Genesis chapter 1 verse 1. Anong sabi ng Genesis chapter 1 verse 1? In the beginning, God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Dito, in the beginning, the Word. Kaya po may connection. Kaya ang salita, na ating naririnig, ang salita ng Diyos ay hindi natin dapat isinasantabi. Tanong ko po, dalahon niyo ho ba ang Bible niyo? Hindi ko na ipapataas, Pero kung wala pa kayong Bible, ngayong Pasko, siguro para sa akin, ang pinakamagandang regalo nyo sa sarili nyo ay Biblia. Amen. Parang ayaw nyo, Parang nagalit kayo, biglang yung iba, masama ang tingin sa akin. Wag naman po. Kasi napakahalaga nito. Diba? Meaningless ang Christmas without the Word. Without hearing the Word, without believing the Word. So, papaano natin maririnig kung hindi tayo nagbibigay ng panahon na mapakinggan? Papaano natin malalaman kung hindi po natin binabasa? Papaano natin sasampalatayanan kung hindi po natin naririnig? Kaya napakahalaga yung tinatawag na pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi diyan, the Word was God Himself. God makes Himself known through divine revelation. Through word revelation. Sapagkat ang Diyos natin, yung kanyang salita, it proceeds from God's own speech, the Word. Diba? Gusto mong makilala ang Diyos? Sa pamagitan ng kanyang salita, nandyan yung kanyang karakter. He reveals His character. He reveals His plans. He reveals what is on His mind. What is in His mind, di ba? What is on His mind. He reveals His purposes. Nire-reveal ng Panginoon. Alam niyo po ba na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo po ba na gustong-gusto ng Diyos na magpakilala sa atin? Papaano yon? Papaano? Kinakailangan ma-encounter natin ang kanyang salita. Sabi po dyan, shall we read yung pangalawang point? To hear His word is to encounter God personally. Ano po? Kapag naririnig natin ang salitang ito na binanggit nung John chapter 1, ay nai-encounter natin ang Diyos ng personal. Ano po? You can encounter God personally as Jesus, the living Word, made God visible and understandable. Na kaya nating unawain ang magandang plano ng Diyos. Mauunawaan mo sino ang Diyos. Ano ang kanyang layunin? Anong ginagawa niya? Ano ang kaya niyang gawin sa buhay ko? Maraming tao ngayon nagtatanong. They don't know who they are. Kaya pati yung identity, malabo. Hindi alam, ano ba talaga ako? Di ho ba? Sa Bible, makikita natin
ang lahat ng katotohanan. At ang sabi ng John 8:32, pag nalaman mo ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon, lalaya tayo. Amen? Doon po tayo tunay na makakaranas ng kalayaan. Minsan marami tayong mga opinion, perception sa sarili natin. And some people around us define us ayon po sa pamantayan ng mundo. Huwag nating hayaan na ang mundo ang mag-define kung sino ka. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang magsabi, sino ka nga ba? Ikaw ay mahalaga, ikaw ay precious, ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay nilikha ng Diyos, at ikaw ay iniligtas na ng ating Panginoong Hesukristo. Naging visible si Lord, ang Diyos sa pamagitan ng salita na nagkatawang tao. Mamaya titignan po natin yung aspeto na yan. Naging understandable. Diba? Alam niyo po dati, nung ako po ay hindi pa nabuborn again, ako po ay college, siguro mga third year college. Naborn again ako, mga August na po eh. Alam niyo po, pag nakikita ko yung Bible, parang iba yung dating sa akin, parang kasi kadalasan ang lalaki ba naman ng Biblia. Punta ako dun sa pinsan namin, laki ng Biblia nila, tapos black, kulay black, nandun lang sa isang sulok. Parang natatakot ka. Yung pala, ikaw ang may problema, ikaw ang may karga, di ba? Kaya tayo natatakot doon sa salita ng Panginoon. Kasi liwanag yan tayo nasa dilim. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, sabi nyo kapatid, dati nasa dilim tayo. Pero ngayon, naliwanagan na tayo ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita din ng Diyos ay ilaw. Amen? Liwanag sa ating daraanan. So, naintindihan natin ang Panginoon. So, ang tunay na Christmas is the reason for the season. You know the truth about Christmas. Diba? Alam mo ang salita, alam mo ang katotohanan. Ang sabi dyan, His word is eternally with Him. And His word is His very nature. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin God and His word are inseparable. Diba? Kung papaanong si Jesus at ang Diyos Ama ay iisa. Sabi ng John 10:30, Jesus claimed, I and the Father are one. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya nga ho, ang JL Church Worldwide, naniniwala tayo doon sa Trinity. Ano po? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At itong word na ito, na God naging tao in the person of Jesus Christ. Yun yung tawag doon, incarnate God. Incarnation. Ano po? So, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang salita. Ipinapahayag niya sa pamagitan ng kanyang salita. Sa kanyang revelation, sa kanyang mga words, ipinapahayag ng Panginoon kung sino siya sa ating mga buhay. At ang sabi po dyan sa next slide, pangalawa na po tayo. Ayan. Number 2, sabay-sabay nating basahin. Breakthrough Christmas is all about receiving and experiencing the Word who became human. Ano po? Kanina po ay hearing and believing the Word who was God Himself. At ngayon naman po is about receiving and experiencing the Word who became human. Alam natin na ang salita ay nagkatawang tao. Tignan natin, John chapter 1:14. Sabay-sabay. The Word became human. He lived among us. The Word became human. He lived among us. Ano po? Sa ibang translation po, Amplified Version. And the Word, who is Christ, open and close parenthesis, became flesh, human, incarnate, and tabernacled, or fixed his tent of flesh, live a while among us. Ano po? Siya po ay nanirahan sa mundo. Nakita siya ng mga alagad. Nakasama ng mga disciples. Palad nga nila di ho ba? Nakita nila
ang Panginoon. So siya po ay nagkatawang tao. Parang ang hirap isipin, paano? Sabi nga ni Brother Eddie, natural. Kasi tao ang ililigtas, kaya nagkatawang tao. Diba? Hindi naman kabayo, hindi hayop ang ililigtas, kundi ikaw. Tignan nyo yung katabi nyo, sabi nyo kapatid, dahil sa'yo, kaya nagkatawang tao si Jesus. Amen? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So ito po ay napaka-importanting katotohanan. This is one of the most important events in history. Kaya nga breakthrough Christmas, the miracle of Christmas. One of the most important events in history is that the Word, the Son, became human without ceasing to be God. Mahalaga po ito. Actually, ito po ay theological cornerstone, doctrine. Kasi yung iba po, sabi nila si Jesus, tao lang. Yes, naniniwala tayo, nagkatawang tao. Pero Diyos siya. He is divine and human. Ang ating Panginoon, kaya God-man. Dahil nga po, ang kanyang tutubusin ay tao. Ang ililigtas niya ay tao. Ano po? Kinakailangan siya ay magkaroon ng flesh physical para manirahan sa mundo, para ipakilala ang Ama, para masigit nating malaman, ano po, ang puso ng Diyos. So siya po ang nagpakilala sa Ama. So lahat ginawa niya, tinupad niya. Diba? Sabi ng Bible, wala siyang ginawa na hindi galing sa Ama ng ating Panginoon. Tignan natin ito. God comes to be with us. Emmanuel. Sabi po dyan, in the person of His Son, Jesus Christ, His living word to us. Ang Panginoon o ang Diyos, ang salita na Diyos ay dumating sa atin. At ang pangalan niya ay Emmanuel. Sabi natin Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. In the person of His Son, Jesus Christ, His living word to us. Nagkatawang tao upang sa ganun abutin tayo. Nagkatawang tao upang sa ganun ipadama niya ang pag-ibig ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama hindi nakikita. Di ho ba? Pero sa pamagitan ni Kristo, siya po yung expression ng Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. The incarnation reveals God's desire to be intimately present with humanity. Alam niyo, ang ganda-ganda po nito. Nung inaaral ko po itong message na ito, imagine yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, ipinapahayag niya na gusto niya na samahan ka sa buhay mo. Gusto ng Panginoon na mapalapit sa iyo. Gusto ng Panginoon na samahan ka sa bawat araw ng iyong buhay. Kaya yung Emmanuel, God with us, ay napakagandang pangalan ng Diyos na hindi lang pangalan, kundi nagsasabing, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Shall we give the Lord the best clap offering? Yan po ang sabi ng Matthew 1:23 Sa Matthew 1:21, at manganganak ang isang birhen. So miracle ho yun. Yun yung mga miraculous things that happened during the first Christmas. Isang birhen na nakatagdang ikasal, si Mary kay Joseph. Pero biglang nagdalang tao si Mary. Diba? Alam niyo ho, sa panahon pong yon, kapag mayroong tawag dyan, nagbuntis na walang asawa, ano po, so isipin yan, nakasala yan, nangalo niya yan, o kaya, etc. Anong ginagawa? Binabato yan hanggang sa mamatay. Kaya nung si Mary ay kinakausap ng angel na, Mary, ikaw ay magsisilang, ikaw ay maglilihi. Lulukuban ka ng espiritu. Tapos ikaw ay maglilihi, ikaw ay magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin mo siyang Jesus. Bakit ho?
Yun po yung una sa Matthew 1:21 na tatawaging Jesus kasi siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang makasalanan. Yan po, pakibasa nga natin, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Pagdating ng verse 23, yun po yung ating pinag-aaralan. Pakibasa natin, and the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ang dami pong revelation dyan, Sabi po ay, he will give birth to a son. Doon sa verse 21, tignan uli natin para makita natin yung phrase na son. She will give birth to a son. So lalaki po, hindi po babae. Ano po? Ang Diyos, di ho ba? Hindi po, kaya minsan nakakalungkot lang doon sa dati nating pananampalataya, akala natin, kasi di ba siya ang mami ni Jesus? Dapat ibig sabihin, Diyos siya. Hindi po. So iba naman ho yung paksa na pwede nating pag-usapan sa mga susunod na panahon. Pero tandaan po natin na si Jesus ay isinilang hindi dahil sa kagagawan, hindi through biological process. Ikakasal pa lang sila, engage sila. Tapos biglang nagdalang tao si Mary dahil sa Espiritu ng Panginoon. And that is a miracle. At siya po ay tatawaging Jesus dahil siya ang magliligtas. Pagdating sa 23, siya ay Emmanuel kasi God with us. Kaya mga magulang, mga kapatid, anuman ang mga hamon sa buhay, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, maaasahan natin ang sinabi ng Panginoon, God with us. He is our Emmanuel. Amen? Nalulungkot ka, alalahanin mo yung pangalang Emmanuel. Diba? Kapag ikaw ay natatakot, alalahanin mo yung pangalang Emmanuel, God with us. Tignan niyo yung katabi niyo. Mukha bang malungkot o mukhang nag-aalala? Kulang yung 500 nagpaghanda talaga Totoo naman talaga kulang yung 500 Diba? Sabihin natin, Emmanuel, God with us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So Jesus Christ, sabi po dyan, Jesus Christ, the word or logos in Greek, is God incarnate, eternally existing with God. From in the beginning, God. In the beginning was the Word. Nandyan na rin po yung Word, andyan po yung God. God po yung Word And sharing God's very nature, katangian ng Diyos, becoming the physical expression or revelation of God to humanity. Yung word na binabanggit na logos is Jesus Christ Himself. Siya po yun. The Word became flesh, nagkatawang tao, at yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Nagkatawang-tawang Panginoon, kaya nararamdaman niya. Nararamdaman niya kasi naranasan niya na naging tao. Kaya nararamdaman niya kung ano yung mga pinoproblema ng tao. Diba, kanina binanggot ko nga po nagutom, nauhaw, ang Panginoon napagod, kaya natulog Pero ang katotohanan, ang Diyos ay hindi natutulog. He neither slumbers nor sleeps. Ang ating Diyos Ama, hindi siya natutulog, hindi siya nagbabago, hindi siya nagpapahinga, hindi kailanman nagbabago ang Diyos na ito. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So napakahalaga na maunawaan natin na sa Paskong ito, kailangan matanggap mo. It's all about receiving and experiencing Jesus, the Word, the living Word in our lives. Ang tanong po, naranasan na ba natin ang Diyos sa buhay natin? Parang kokonti yung iba, hindi pa sure. Naranasan ko nga ba? Hindi ako sure Tinanggap na po ba natin si Jesus sa buhay natin? Palakpakan natin ang Lord. Tanyo po, sabi ng John 1:12, John 1:12 kasi John 1 yung pinag-aaralan natin, 14 yan, pero sa 12, ano pong sabi ng John chapter 1,
verse 12. Mga verses at random ay pinapaalala lang ng Lord. Pakibasa natin sa John 1:12. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Subalit ang bawat isa na tumatanggap sa Kanya, nananampalataya sa Kanyang pangalan, binibigyan niya ng karapatan. Sabi niyo, karapatan. Binibigyan ho tayo ng kapangyarihan, authority to become children of God. Dahil po sa ating pagtanggap at naranasan natin ng Panginoon, pananampalataya natin sa salita na siyang Diyos, ay tunay nga na binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Yan na po siguro yung napakalaking pamasko para sa atin na tayo ay tawaging anak ng Diyos. Yung iba gustong-gustong ma-identify sa presidente ng Amerika. Yung iba gustong-gustong ma-identify kahit man lang makamayan eh. Hindi na tawaging daddy. Kundi makamayan, ma-encounter personally, tuwan-tuwa na. Para sa kanila parang nasa cloud 9. Langit. Yung iba gustong-gustong ma-identify sa presidente ng parang ayaw nyo, di ba? Gustong-gustong ma-identify sa presidente ng mga mayayamang bansa. Pero alam nyo po ba, ang katotohanan, magalak po kayo, lumundag kayo sa tuwa. Bakit? Tayo po hindi lang na-identify, kundi tayo po ay itinuring na anak ng hari, ng mga hari, ng Panginoon, ng mga Panginoon, ng presidente, ng lahat ng presidente. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. And we become God's family. Tayo po ay naging pamilya ng Diyos. Kaya lumawak yung pamilya natin eh. Diba? Tignan nyo yung katabi nyo. Sabi nyo, kapatid, we are family. Kaya pag may problema ka, pwede mo akong i-message, hello? Huwag naman para mangutang, pwede bang mangutang ng panghanda ng Pasko? Hindi naman ho ganun. Kumustahin mo naman sis, kumusta ka? Hindi kita nakita nung linggo. Di ho ba? Dapat ganun ng pamilya. Hindi yung nawala na, isang taon nang walang nakaalala. Pamilya ba yon? So ako po, church, gusto ko pong ipakita din, bigyan ng emphasis ito, na tayo po ay family. We are God's children. And we belong to this family of God. Nandun dapat yung pagmamahalan, nandun yung pagbabatian. Hindi parang di magkakakilala. Tapos pag nawawala o hindi nakakadalo, alam niyo po, syempre ang pastor, that's our, natural na sa amin yon. Sasabihin ko, Sister Mel, parang hindi ko nakita si ganito. Sister Nelly, Brother RJ, parang hindi ko nakita yung pamilyang ganito sa mga tribes, sila Ate Amy. Yung mga hindi ko nakita yung pamilyang ganito. Alam niyo po, pamilya yan eh. Di ho ba? Tingnan niyo nga uli yung katabi niyo. Sabi niyo, kapatid. Alam mo ba na kapatid kita sa Panginoon? So anong dating? Wala lang ba? Teka lang. Pag nawawala pala ito o nagwawala, dapat may concern ako sa kanya. Di ba? Dapat pala, hinahanap ko rin siya. Kasi hindi lahat, si Pastora Virgin, hindi niya lahat ma-message yan eh. Hindi niya lahat mapuntahan yan eh. Po? Kaya pati yung mga may sakit, kapag ka mayroong kapatid o may sakit, i-message na sa ating text brigade, mayroon tayong GC, para maipanalangin. At purihin ng Diyos dahil sa panalangin ng mga magkakapatid, dahil sa malasakit ng bawat isa, nagiging kalakasan, kagalingan din ang ating presensya, ang ating pong pangangamusta, ang ating mga panalangin. Yan po ang magkakapatid. Ba't ako napunta dyan? Kasi po, nais ng Diyos, na maunawaan natin, na siya nga nagkatawang tao para makipamuhay sa atin. Diba? Siya nga nagkatawang tao para abutin tayo, para malapitan tayo ng ating Panginoon. So ang sabi po dyan, the word Logos is God incarnate, eternally existing with God and sharing God's very nature, becoming the physical expression or revelation of God to humanity. So, next po, sabi po dyan, God expresses. Ayan. Wala na po ba dyan? Okay. Sige po. So,
Alam po natin na ang Diyos, in-express niya yung kanyang sarili through His Word, making His eternal nature and thoughts known, culminating in Jesus who is God made flesh. Yung kanyang kaisipan, yung kanyang damdamin, yung kanyang plano, even His ways, even His acts and His plans, ay ikanyang ipinapaunawa sa tao. Napakapalad natin dahil kaya nating unawain ang magandang plano ng Diyos. Hindi lahat ng tao nakakaunawa sa mga purposes ng Panginoon. Kung may mga bagay na parang di natin maintindihan, i-quote natin Romans 8:28, Word of God. Iho ba? Anong sabi ng Romans 8:28? And all things work together for good for those who love God. Sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Minsan di mo maintindihan ang mga bagay na nangyayari. Pero, dahil kilala mo ang Diyos, alam mo at mahal mo ang Panginoon, napagtatagumpayan mo. At sa lahat ng kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Alam nyo, hindi pwedeng i-quote yan ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Actually, the entire Bible or promises ng Lord, mga promises ng Panginoon, mga pangako yan eh. At thousands of promises ang makikita natin sa Bible. When it comes to provision, when it comes to your needs, when it comes to prosperity, when it comes to wisdom, nandito lahat ang sagot sa Bible, sa salita ng Panginoon. Any problem under the sun, God has the solution. Amen? Read His Word and soak your heart and your life in the Word of God, sa salita ng ating Panginoon. So, ine-express ng Diyos ang lahat ng kanyang mga layunin sa pamagitan ng kanyang salita at ang salitang yan ay nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ano man ang mangyari, mga magulang, mga kapatid, tandaan natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ipinakita na niya yung kanyang ultimate na love, ultimate sacrifice sa pamagitan ni Jesus na nagkatawang tao, isinilang sa isang pasabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi na natili sa krus, kundi siya ay muling nabuhay. Sabi ng John chapter 1:14, pakibasa po natin. We saw His great glory. He has the glory of the Father's one true Son. He is full of God's grace and His truth. Ito po yung pangatlo. Pakibasa natin ang pangatlo. Breakthrough Christmas is about beholding and worshiping the living Word in His great glory. Ano po? So yung salita na Diyos na nagkatawang tao ay kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Makikita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon, kaningningan, kagandahan ng ating pong Panginoon. Ano po? John proclaims the Word as God, through whom the world was made, in whom is life, and who is unquenchable light, liwanag. Naalala niyo po, noong unang Christmas, yung mga shepherds, nagbabantay sila ng kanilang mga alagang hayop, ng kanilang sheep. Tapos mayroon silang nakitang maliwanag na maliwanag. Di ho ba? Maliwanag na maliwanag. Tapos sabi ng mga angels, di ba? I bring you good news that will bring great joy to the people. Ang mga salitang ito, ano po? Ang magbibigay ng iba yung kagalakan sa sanlibutan, sa sansinukob. Nakita ng mga shepherds. At sila po ay sinundan din po nila yung liwanag na yon. Nakita ng mga magay. Hindi po kings. Kaya wala pong 3 kings. Ano po, sa Bible, wala pong 3 kings. Kundi wise men. Sabi niyo, wise men. Diba? Wise men. Tignan natin ang Matthew chapter 1. Basahin natin Matthew chapter 1 o Matthew chapter 2, 10 and 11. Sige nga po, tignan natin kung anong ginawa ng mga magi, yung mga pantas, yan sa Tagalog, pantas. 10, pakibasa natin. When they saw the star
They were overjoyed. Yung liwanag, the glory of God shone. Ano po? And 11, sige po, basahin natin. On coming to the house, this Magi, they saw the child with his mother Mary. And they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ano po? So ang ginawa ng mga magi, nung nakita nila yung star, sila ay sobrang natuwa. They were overjoyed. They were able to see the glory of God. At sinundan na nila yun. They behold the glory of God. They saw the glory of God. Ano po? They beheld the glory of God. Nakita nila yung glory ng Diyos. At sila po ay parang na-attract na sila. Sinundan nila. At nung makarating sila doon sa lugar kung saan isinilang si Jesus, pagpasok nila, nandun si Mary na kanyang inasalaman, nandun si Joseph, ano po, na tumayong tatay, di ho ba? Tumayo lang na tatay. Kasi bugtong na anak ng Diyos yung nandun sa pasabsaban. Ano po? Pero anong ginawa ng mga wise men? Kaya wise? Ay hindi lang dahil marunong silang magbasa ng mga heavenly bodies, movements ng stars, ng moon, ng sun, mga astrologers daw sila. So nabasa nila, isinilang na yung Mesias. At sila'y pumunta. At nung nandun na sila sa lugar kung saan naroon ang baby na si Jesus, napaka-wise nila kasi ang sinamba nila, hindi si Mary, hindi si Joseph, ang sinamba nila ay si Jesus. They worship Jesus. Hallelujah. Yun ang breakthrough Christmas para sa mga magi. Di ho ba? Di ho ba? So breakthrough Christmas is about beholding and worshiping the living Savior in His great glory. Nasumpungan nila ang Mesias, ang tagapagligtas. We saw His great glory. Sabi ng John 1:14, He has the glory of the Father's one true Son. He is full of God's grace and truth. Ano po? So yung pong glory na binabanggit po dyan ay may kinalaman sa kanyang biyaya at sa kanyang katotohanan. Ano po? Hindi lang yung ningning ng kagandahan ng Panginoon, kundi yung kagandahang loob niya, yung kanyang biyaya. Pakibasa po natin, we beheld His glory. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Pakibasa po natin, the Word became flesh. It signifies the incarnation. God becoming human. So people could witness His glory para makita ng mga tao ang kaluwalhatian, kagandahan ng Diyos. Kasi paano natin masasabing maganda ang Diyos kung walang Word? Wala si Jesus na nagkatawang tao. Wala yung Word na nagkatawang tao. Kaya naalala ko isang beses, ang mga disciples, di ba? Sabi ni Philip, John 14 ho ba yun? Sabi niya ganon, Lord Jesus, please show us the Father. And that's enough for us. Lord Jesus, ituro mo sa amin, ipakita mo sa amin ang Ama. Okay na sa amin yun. Makita namin ang Ama. Anong sagot ni Jesus? Sabi niya, Philip, ano ba naman kayo? Tagal nyo na akong kasama. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Dahil si Jesus at ang Ama ay iisa. Amen? Mga disciples na ho yun na nakasakasama ng Panginoon. Show us the Father, Lord. Tama ba John 14? Ayan, di ba? Tama, John 14:8, pakibasa natin. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Okay na kami, satisfied na kami. Pakita mo lang ang Ama. Anong sabi ni Jesus? Next slide. Jesus answered, don't you know me, Philip?
Even after I have been among you such a long time? Alam nyo, minsan kahit matagal na pala tayong Kristiyano, pwede palang mangyari na hindi mo pa talaga kilala ang Diyos. This is a very dangerous thing. Ano po? It's a warning sa ating lahat. Hindi porke dumadalo, active, kilala mo ang Diyos. Hindi po ito, ano bang tawag dyan? Yung gaya-gaya system. Hindi gaya-gaya system. Papalakpak din ako kasi pumapalakpak sila. Without you knowing or understanding really, what are you doing? Why are you doing it? Why do you attend church? Why do you worship? Diba? Ba't ka narito? Pakitanong nga yung katabi, sabi nyo kapatid, alam mo ba ang dahilan ba't ka narito? Hello? Alam po ba natin? Ano po ang dahilan? So, si Jesus ang dahilan. Diba? Ba't tayo narito? Di ba? So, napakahalaga nito. So, ang sabi po dyan, so people could witness His glory and divine splendor, which is characterized by unmatched favor or grace and unwavering reality, and that is truth. Sabi niya, we beheld His glory, the glory of His grace and His truth. So yung grace at habag ng Diyos, nagpapakita yan ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung katotohanan ng Diyos na hindi nababali, nagpapakita ng katotohanan ng Diyos. So yung John chapter 14, verse 9, balik lang natin saglit. Ang ganda kasi tapusin lang natin. Anong sabi ni Jesus sa John 14, verse 9? Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Philip? So doon din nagulat si Jesus, hindi pa pala ako kilala ng mga alagad ko. Mga kapatid, mga magulang, tiyakin natin, nakilala natin ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin. Buhay siya. Siya ay makapangyarihan. Siya ay dakila, karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri. Kaya minsan din natin maibigay yung ating pinakamainam na pagsamba. Kanina, napaka-anointed Diba? Hindi natin maibigay yung pinakamainam na pagsamba. We don't really know God. Diba? Kaya minsan nahiya tayong mag-share. You don't know God. Kaya nahiya kang mag-share. Yung okay ka lang na ikaw lang umaatin yung family mo, paano? Sabi ko nga, habang nandun kami sa Youth Summit, nag-a-advise ako sa ating ilang mga leaders. Sabi ko gano'n, mayroon na ba tayong promotion para sa ating worship? Christmas celebration. Bukas, Sunday. Kasi kahapon po, Friday and Saturday, may Youth Summit po. Nasaan yung mga youth? Nandyan po ba sila o mga tulog pa? Yung mga nakadalo, grabe po ang ginawa ng Panginoon. And they are ready to conquer their universities, schools, colleges, and ready to occupy all streets. Ready nang mag-life group niyan, mga youth, mga kabataan. Napakahalaga itong generation na ito, the breakthrough generation becomes legacy warriors sa ating panahon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sa ginagawa niya sa church, it's high time. Kapag nakilala mo ang Panginoon, you will say, yes, Lord, I will follow you. I will serve you. Hindi kinakailangang pilitin ka. Hindi na kinakailangang pilitin ka pa dahil alam mo ang katotohanan. So we beheld His glory. Sabi po dyan, sa next slide, whose glory? The glory of the Word who is God. So, magkakaugnay ho yan, The Word, who is God, became flesh and live among us, and we have seen or beheld His glory of the Word. And the glory of the Son of God is full of graciousness. Makikita mo yung kanyang habag, graciousness toward us sinners without compromising God's truth. Kaya po, breakthrough Christmas, kasi po, nalaman natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay naranasan natin at ang kaluwalhatian niya ay nagpapahayag ng kanyang mayamang habag na tayo ay mga makasalanan
pero tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Pero hindi ho yun basta tayo ay nalinis sa ating kasalanan. Mayroon pong ginawa ang Panginoon. Tingnan natin ang next slide, full of grace and truth. Tingnan natin yung grace at saka yung truth. Magkasama po yun. The Word of God became flesh to be gracious to us. Para ipakita niya yung kanyang kahabagan. Hindi pinili ng Diyos Ama na ang kanyang anak ay magkatawang tao para maging judge, para maging executioner. Ano po? Para tayo ay hatulan. Nagkasala kayo, lahat tayo ipapako sa krus. Pero siya ay dumating para ipahayag ang walang hanggang habag at biyaya ng Diyos. Palapakan natin ang Lord. Truth, sapagkat hindi siya nag-compromise. Dahil yung kasalanan natin ay kanyang binayaran. Kapag nagkasala, kapag may utang, pag nagkasala ay dapat parusahan. Yan po ang ma-serve yung tinatawag na justice. So the Word became flesh so that the death of Jesus Christ would be possible. Bakit ho siya nagkatawang tao? Upang sa ganon, He became flesh in order to die. To die for our sins, para bayaran ang ating kasalanan. Yan ang katotohanan. Napakamahabagin niya, pinatawad tayo, pero ang totoo, binayaran niya ang ating kasalanan. Napakabuti ng Diyos na ito. Walang dahilan para hindi mo siya paglingkuran. And this will be a righteous, God-exalting, costly grace because it led straight to Jesus' death on the cross. Napakamahal na biyaya. Napakamahal ng ibinayad ng Diyos. Sabi ng Bible, hindi ginto, hindi pilak, kundi yung kanyang kamatayan, yung kanyang buhay at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang grace, yan ang truth. Punong-puno siya ng habag, punong-puno siya ng katotohanan. And when Christ died, God was gracious to us because Christ bore the punishment, not us. Bore the punishment, not us. Hindi tayo ang nagbata ng tinatawag na kaparusahan. And God was true to Himself because sin was punished. Yan ang grace at truth. And of course, pakibasa natin ito, last 2 slides. God and His Word are interchangeable. Jesus is the living Word. The Word made flesh. Therefore, if we focus on the Word, we focus on God. Kapag tayo po ay nakafocus sa salita, nakafocus tayo sa ating Diyos sapagkat ang salita ay Diyos mismo. In the book of John chapter 1 verse 1. Kailangan po nating mabuhay at mabubuhay po na tayo sa pamagitan ng salita. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang tao hindi lang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Hallelujah! You can only have this life that is meaningful, that is abundant, that is victorious, and even eternal life if we receive the Word, if we believe the Word, if we hear the Word. Kung ito po ay ating na-experience sa ating mga buhay. And last slide, tatayo na po tayo. And this is the wonder and beauty of the message of the first Breakthrough Christmas. May the Lord help us to see His glory and worship Him. Let us worship Him this morning. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa presence ng Lord. Come on, shall we give our best clap offering to our Lord Jesus? He is worthy. Come on, lift up your hands. Jesus, we love you, we honor you, we praise you. Nais ka naming paghariin sa aming buhay, Panginoon. Nais naming maghari ka. Nais naming ang aming mga puso ay sakupin ng inyong kapuspusan, ng inyong kabanalan, ng inyong kapangyarihan. That even as we worship, Lord, build your throne. Itatag mo ang iyong paghahari sa aming puso. Sabi nung awit, Jesus, we enthrone you, we proclaim you are King.
Hallelujah. Awitin po natin ang awit na ito with all our hearts. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Ang gagawin lang po natin, sasamba tayo ng sasamba sa Diyos. Napakaliwanag ng salita ng Panginoon. Hindi po dito natatapos ang pagpapala ng Diyos. Pag uwi nyo, kahit nasaan kayo, while you are reading the Word, while you are meditating the Word, hallelujah, blessing upon blessing will come, victory upon victory will come. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Continue meditating the Word, continue seeking His face sa pamagitan ng Kanyang salita. Mga magulang, mga kapatid, huwag nating hahayaan na lumipas ang maghapon na hindi natin binasa ang salita ng Diyos. Napakahalaga. Pagkain ng kaluluwa. Liwanag sa ating daraanan. Ang salita ng Diyos. Magkakaroon lang tayo ng meaningful Christmas kapag kilala natin ang Diyos, kapag alam natin ang Kanyang salita. Come on, let us raise up our hands before the Lord as we sing this song with all our hearts. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. In the midst of us. Oh, come on. Raise Him up with our praise. Raise you up with our praise. Once again, Jesus, we enthrone you. Itanghal natin ang ating Panginoon. He is God. The Word who is God became flesh. He dwelt among us. And He wants us to honor Him. He is our Emmanuel. He promised that He will be with us, never leave us, never forsake us. Oh, Jesus, lift up your hands, and as we worship, build your throne. Lord, maghari ka sa pusong ito. Maghari ka sa buhay na ito. Come, Lord Jesus. Hallelujah. Taas natin ang ating tinig, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Yes, Lord, itatag mo ang iyong paghahari. Na sa araw na ito, maranasan namin ang tunay na kahulugan ng Pasko, na ang aming Panginoong Hesus ang naghahari sa aming mga puso. Hallelujah! Oh, Jesus! It's not about us. It's not about what we want. It's not about our needs. Lord, it's about you. Katulad ng mga pantas, katulad ng mga shepherds, they rejoice in the presence of God. And as we worship, oh, thank you, Lord. Your throne. And as we worship, oh, come on, lift up your hands before the Lord. Everybody, church, declare.
Yes, Lord, nais naming ilaan, ibigay sa inyo ang pinakamataas na kaluwalhatian. Glory for the things He has done with His love. He has saved me. Thank you, Lord, for saving us. With His power, Thank you for cleansing our sins. He has raised Thank you for coming to us. to God be the glory for the things He has done. Ito na po ang huling awit. To God be the glory. Pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay, church? To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood. His blood. Thank you for your grace. Thank you, Lord, for your glory. He has raised me to God be the glory For the things. He has For the things He has done. for the things He has done For the last time. For the things. for the things He has done. Yes. Give Him the glory, church. Pwede bang palakpakan natin ng malakas na malakas ang Panginoon? We give you Hallelujah. Thank you, Lord, for such wonderful, powerful breakthrough Christmas. First Christmas that happened, nangyari po, Panginoon. Salamat sapagkat ang iyong pag-ibig, pagliligtas, ay naranasan po namin. Salamat sa isang tagapagligtas na inirigalo nyo sa amin. Pwede ba nating itaas ang ating kamay? Yes, Lord. Katulad po ni Mary sa kanyang song, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Maging si Mary, kinilala niya ang katotohanan that the Messiah is her Savior. Lord, thank you for enlightening us this morning na ikaw ang tunay na Diyos at wala nang iba. At magkakaroon lamang ng tunay na makahulugan, makatotohanan ng Pasko ang bawat isa sa amin kung patuloy ka naming tatanggapin, kikilalanin, sasampalatayanan, patuloy ka naming papupurihan, luluwalhatiin, at mararanasan ka namin araw-araw sa aming mga buhay. That is Christmas. And every day, Lord, we can experience Christmas sapagkat nandyan ka lagi. Araw-araw nagpapahayag sa pamagitan ng iyong salita. Panginoon, inilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo. Kinikilala ka namin sa aming mga buhay. Pagharian niyo ang puso namin. Hindi lang ngayong araw ng Kapaskuhan, kundi araw-araw. Pagharian mo kami. Sige po, habang nakataas ang ating kamay, sabihin natin sa Panginoon na pagharian niya ang buhay, ang puso natin, na araw-araw ay patuloy siyang magpahayag sa ating mga buhay, na araw-araw ay tunay na matunghayan natin ang kanyang kaluwalhatian. Come on, church. Oh, hallelujah.
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Sinasamba ka namin. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming ninilay-nilayin, bubulay-bulayin, pananabikan ang iyong salita at ang iyong mga pangako. Hayaan mo, O Diyos, na kaming lahat ay patuloy na masakop ng inyong kapangyarihan. Sinasamba ka namin. We want, Lord, you to reign in our hearts, in our lives. We want you, God, to be the King, to be the ruler, to be our master sa aming buhay. At Lord Jesus, salamat din po sapagkat alam namin na kasama ng lahat ng mga ipinangako nyo, kasama ang himala, kasama ang kagalingan, kasama ang kasaganaan. Lord, lahat ng ito ay magagandang bagay na ipinangako nyo sa iyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. And therefore today, Lord, as your children, as your people, we are claiming every wonderful things, every wonderful gifts, every good and perfect gift that comes from above. Salamat po ng marami, O Diyos. Niluluwalhati ka namin. Dinadakila ka namin. Tanggapin na natin ang himala ng kagalingan. Tanggapin na natin ang himala ng kaligtasan, maging ng ating pamilya. Tanggapin na po natin ang himala ng kasaganaan. Come on! Hallelujah! Tanggapin natin ang himala ng kalayaan sa lahat ng mga tanikala ng kaaway, pandaraya ng kaaway. Yes, tanikala ng bisyo, tanikala ng kahirapan, tanikala ng sumpa. Yes, in the name of Jesus, lahat ng ito'y nilalagot na ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, for fulfilling your promises to your people. We love you, we honor you, and we say, Lord Jesus, that you are good, you are great. We love you. Sabihin natin, mahal natin ang Panginoon. Come on, say it. Speak it. Hallelujah. Say, I love you, Jesus. Thank you for the life. Thank you for the eternal life. And thank you for the victorious life. We love you. We honor you. This is our prayer. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng malakas na amen and amen and amen. Bago ako bumaba, isang bagay din po na napakahalaga na maging regalo naman natin sa Panginoon kasi siya ang may kaarawan. Di ho ba? Anong ireregalo natin? I-share natin ang word na natutunan natin. Araw-araw, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Happy, victorious, blessed Christmas, my dear Jael Calamba family. To God be the glory, and I love you with the love of the Lord.